Kaunting gamit lang ang sinilid niya sa maleta. Todo habilin din siya sa katulong na bantayang mabuti ang dalawang bata at tawagan siya kung kinakailangan. Dadating dito ang mama ni Anton. Pakiasikaso na lang po. Huling habilin niya bago lumabas kung saan naghihintay si Anton sa garahe. It's a dinner meeting. You can sleep and I'll wake you up once we arrive at the hotel. Tumango siya. Pumikit kahit pa hindi niya alam kung makatutulog siya sa kaalamang magkikita sila ni Rafael. Kumakalabog ang dibdib niya. Hindi niya nalang ito papansinin totalay hindi naman alam ni Anton na magkakilala sila. Literal na buhay ang diwa niya noong makarating sila sa hotel. Magkaiba sila ng kwarto pero kinatok siya nito para bigyan ng singsing. Wear this for a while, Emilia. And, be clingy. Tumawa pa ito ng mahina, napangisi siya. Sure, do the same, Anton. Pareho silang nagkatawanan dahil doon. Iniwan din naman siya nito para mag-ayos. Siya man ay hinalungkat ang dala niya at mas piniling suotin ang puting spaghetti strap dress na abot hanggang tuhod niya. Mas gusto niya magmukhang simple at elegante. Ine-expect niya ngang kasama ni Rafael si Edela. Ilang pasado pa sa salamin at pag-ayos sa v-neck na dress ay nasatisfy siya sa kanyang ayos. Maging ang lipstick niyang bahagya lamang ang pink ay nakaka-fresh. Pagkakuha niya sa puting maliit na handbag ay saka siya lumabas ng hotel room. Sakto at naroon na rin si Anton na agad ngumiti sa kanya. My wife is very gorgeous. Pambobola pa nito sa kanya bago nilahad ang braso nito. Umangkla siya sa braso nito. The game is on, Anton. Mahina itong humalakak at napailing bago sila sumakay sa elevator. Malapit lang ang restaurant and I guess he rented the room for privacy. Kwento ni Anton noong papasakay na sila sa sasakyan. Sa utak niya ay minumura na niya si Rafael. Ano bang gusto nitong mangyari at pribadong kwarto ng restong kinuha? Balak ba nitong kumprontahin siya at ipahiya kay Anton? Hate him. Pilit niyang kinalmang sarili noong makarating sila sa restaurant. Halatang mamahalin yun at ramdam niya agad ang umuusbong niyang galit para sa lalaking naghihintay sa loob. Kumapit siyang mabuti kay Anton habang papasok sila. Kung pwede lang ay magtago na siya sa likod nito o di kaya ay tumakbo. Pero napag-isip niya na dapat mas mahiya si Rafael sa kanya. Lalo na sa mga pinaggagawa nito. Are you alright? Bulong na tanong ni Anton noong igiya sila ng waiter papasok sa kwarto. Sasagot pa sana ito ngunit binuksan na ang pinto. Imbes na tumingin sa harapan ay kay Anton siya tumingin. Ngumiti siya ng malawak at bahagyang humilig sa braso nito. Don't worry about me, honey. Malambing niyang sagot dito. Ngumisi ito at bahagyang kinurot ang pisngi niya kaya't nagkatawanan sila. Natigil lang sila noong marinig ang malakas na tikhim. Parang tumilapon sa ere ang puso niya noong tumingin sa harapan. Nakasandal sa upuan si Rafael. Mag-isa, madilim ang aura at walang ngiti sa labi. Mukha itong naiinip at halatang hindi nagustuhan ng nakita. Isang linya ang labi nito at bahagya pang salubong ang kilay. Napansin niya rin na mas malapad nitong balikat na tila babad sa gym. Malaking tao na ito noon at mas lumaki pa yata. Kung lalapit siya rito ay madudurog siya sa isang hapit lang sa bewang nito. Napalunok siya matapos matantong sa kanya nakatitig ang matalim nitong mga mata. Kahit 3 taon na lumipas ay alam na alam niya ang titig nito. I'm sorry, I think we're kinda late, Mr. Silvestre. Tumawa ng alanganin si Anton at agad siyang giniya sa mesa. Hindi niya matingnan si Rafael. Nawala ang lakas ng loob niya, pati noong umupo siya sa upuan na katapat nito ay sa mesa ang tingin niya. It's fine, Anton. I'm glad you brought your wife with you. Malamig na bigkas nito na tila lahat ng tao ay tauhan nito. Yes, this is my wife, Emilia. Honey, be nice to Mr. Silvestre. Pagbibiro pa ni Anton, wala tuloy siyang choice kundi tumingin sa lalaki. Agad niyang nasalubong ang titig nito. Parang gusto niyang tumakbo sa klase ng tingin nito. Nagbukas sarang mga labi niya para sana batiin ito. Ngunit walang lumabas na boses sa kanya. Kita niyang umigting ang panga nito kaya't napalunok siya. How are you, Emilia? Malamig na tanong nito. It's been a while. Dagdag pa nito kaya tumalim ang tingin niya rito. Tumahip ang dibdib niya lalo na noong nagtatakang tingin ang ginawad ni Anton sa kanya. By any chance, do you know each other before? Tanong ni Anton. No. May kalakasan at defensive niyang sagot. Natahimik ang paligid kaya't bahagyang namula ang mga pisngi niya. Lumitaw din ang multong ngisi ni Rafael kaya't gusto niya itong murahin bigla. I mean, this is my first time meeting him. Nice to meet you, Mr. Silvestre. Pinagdidiinan niya pang pangalan nito.
Baliwala itong umisi at inabot ang wine na kanina pa yata nasa mesa. Nagsalin ito sa mga baso bago siya bigyan ng sulyap. Shall we start or wait for the food first? Suhestyon ni Anton para lang mawala ang katahimikan. Sinulyapan ito ni Rafael at prenteng sumandal muli sa upuan. Let's go down to business. Gusto ko nang makuha ang dating akin. Makahulugang sagot nito kay Anton kahit pa ang tingin ay diretso sa kanya. Kumukuyom ang kamao niya sa bawat sulyap ni Rafael. Dumidiin din ang hawak niya sa tinidor at paghiwa sa steak dahil sa inis dito. Gusto yata siya nitong ipahamak. So how did you two meet? Seryosong tanong nito kay Anton pero ang mga mata ay sa kanya nakatingin. Patago niya itong pinanliliitan ng tingin. Pilit din ang ngiti niya sa labi. Kung pwede lang itong sampalin na ginawa na niya. Huh? We met at the hospital. Simpleng sagot ni Anton na marahil ay naguguluhan sa kung paanong umikot ang usapan sa kanilang dalawa. Imbes na sa negosyo. I hope you read my proposal, Mr. Silvestre. We can check on the upcoming project. Sinong nasa ospital? At sa ospital kayo nagkakilala? Madiing tanong muli nito. Binaliwala ang sinasabi ni Anton. Nagtagis ang mga ngipin niya at matalim itong tiningnan. Mukhang wala naman talaga itong balak na makipag-partner kay Anton. Siya lang yata ang sinadya nito. My daughter, she got into a little accident. Mahinahong sagot ni Anton. Kumalma siya roon. Buti na lang pala at anak ang turing nito sa anak niya. Pero mukhang hindi yun nagustuhan ni Rafael dahil nagsalubong ang mga kilay nito. Your daughter? May anak ka na noong pakasalan mo siya? Is your marriage even real? Sarkastikong tanong na nito kay Anton. Nabura ang ngiti ni Anton. Ang tingin nito'y lumiit din. Bandang huli hinawakan itong kamay niya at tinaas para lang ipakita kay Rafael. We respect and love each other. Doesn't matter kung may anak ako o wala. And yes, our marriage is real and authentic. I can show you our marriage contract, Mr. Silvestre. Kumibot ang labi ni Rafael. Nagpunas ito ng bibig tapos ay sumandal muli sa upuan. Sinulyapan itong magkahugpong na kamay nila ni Anton. Kitang-kita niyang mariing titig nito at alam niyang galit na ito. Kaya't siya na mismong bumawi sa kamay niya. Ayaw niyang pati si Anton ay saktan nito. I see. But are you sure you married the right woman? Where did she came from, by the way? Makahulugang usisa muli nito. Kaya't nagtagis muli ang mga ngipin niya. Your questions are too personal, Mr. Silvestre. Madiing sagot niya para lang matigil ito. Pero mukhang wala itong balak na gawing mapayapa ang dinner na yon. Too personal. Everyone is excited to tell their love story. Unless you are hiding something from your husband, Miss Emilia. Lumabas ang multo ng ngiti nito at tinago iyon gamit ang baso ng wine. Bahagya itong sumimsim sa alak at hindi pinansin ang matalim niyang titig. Pumikit siya ng mariin at huminga ng malalim. Hindi siya pwedeng magpatalo dito. Hindi pwedeng apak-apakan lang siya nito. By the way, since we're talking relationship here, bakit nga pala single ka pa? Ngumisi siya noong maglaho ang multong ngiti nito. Sumeryosong tingin nito at binaba ang basong may wine. Honey, I think we shouldn't ask him that. Bulong ni Anton pero hindi niya pinansin. Mas nakita pa niyang pag-igting ng panga ni Rafael sa paglapit ng mukha ni Anton sa kanyang tenga. It seems like your wife ran away from you. Dagdag niya dahilan upang maglapat ang mga labi nito. Yeah, she ran away and married another man. She got herself a fake husband and had the audacity to hide my children from me. Sounds interesting? Walang ngiting sagot nito bago muling kinuha ang wine. Muling dumiin ang tingin niya dito. Kumpirmado na niyang alam nito ang totoo. That's quite not good, komento ni Anton. Did she cheat? I think she didn't. Tingin ko ay si Mr. Silvestre ang nagloko kaya't umalis ang asawa niya. Maybe he fucked his wife's sister and had a full blast vacation while his daughter was in the ICU. Hindi niya mapigilang sagot at hindi rin inalis ang mariing titig kay Rafael. Tinapatan nito ang tingin niya pero hindi sumagot. Bahagya pa itong ngumisi na tila na aliw sa kanya kaya't nag-alsa ang kalooban niya. How did you come up with that situation, honey? Kababasa mo yan ng novel online. Pagbibiro ni Anton na natawa pa ng mahina. Nilingon niya ito at pakunwaring ngumisi. Just my wild guess. You are right. My wife thought I cheated, so she ran away. Her sister locked me up in the resort because she wanted my company. My wife pretended that my daughter was dead
and hid her as well as the baby in her womb. Now that I'm furious at what she did, I guess I need to drag her back to my world and make her pay. Malamig na bigla ang sambit ni Rafael, kung kaya't tuluyang nabura ang ngiti sa mga labi niya. Paano niya naging kasalanan yon? Siya ang naagrabyado. Napalakas ang boses niya na umani ng pagtataka kay Anton. She doesn't deserve to be punished after all the things she has been through. It's all your fault in the first place, Mr. Silvestre. You made her believe in that fucking fake marriage. Letanya at hindi mapigilan ang kanyang emosyon. Nanggigigil talaga siya at naiinis. Kung pwede lang ay isasampal niya dito ang katotohanan. Hinawakan siya sa siko ni Anton pero hindi siya lumingon. Matalim pa rin ang titig niya kay Rafael. Honey, calm down. Excuse me, restroom. Mabilis niyang paalam at agad na tumayo. Hindi kayang magtagal doon. Kumukulo ang dugo niya sa lalaki. Natatakot siyang baka siya mismo ang magsiwalat ng totoo at hindi pwede yun lalo pat naroon si Anton. Mabibigat siyang bumuntong hininga habang naglalakad palabas ng kwarto na yon. Hindi niya alam kung kaya niya pang humarap muli. Pakiramdam niya anumang oras ay malalaman ni Anton na si Rafael ang tatay ng mga anak niya. Agad siyang pumasok sa banyo noong mahanap yon. Nilapag niya sa sink ang bag at sinapo ang kanyang noo. Kailangan niya talagang huminga kundi sasabog siya sa galit. Sakto pa lang siyang kumakalma noong marinig ang pagsara ng pinto at tunog ng lock niyon. Mabilis siyang napatingin sa pinto at agad na nag-init ang ulo matapos makita roong nakasandal si Rafael at nakatitig sa kanya. What are you doing here? Hindi ka pa ba tapos ha? Ano? May sasabihin ka pa? Hindi ito kumibo kaya't napairap siya. Noong magsimula itong lumapit sa kanya hindi niya pinansin. Kinuha niya lang ang lipstick sa bagat akmang magpapahid. Ngunit galit na hinawakan ni Rafael ang palapolsuhan niya. Dahilan upang matapon sa sink ang hawak niyang lipstick. Ano ba? Isusumbong kita sa asawa ko. Pagbabanta niya ngunit hindi ito nagpatinag. Matalim lang siya nitong sinulyapan bago matalim ding tinitigan ng kamay niya. Partikular sa daliri niyang may singsing. Hinawakan ito iyon kaya't pilit niyang binabawi ang kamay. This is fake. Your marriage is fake. Malamig na sambit nito. Natawa siya ng sarkastiko tuluyang nabawi ang kamay mula dito. Humalokip-kip siya noong hinarap ito. Do you even hear yourself, Rafael? Ang peke dito ay ang kasal na ginawa mo. Ikaw ang peke dito. Nanliit ang mga mata nito at halos mapasigaw siya noong bigla siya nitong hapitin sa bewang. Gaya ng hinuha niya ay madudurog siya sa tigas ng pangangatawan nito. Don't make me mad, Emilia. Malaking kasalanan mo sa akin. You fucking hid Serenity and Primo from me. Madiing bulong nito. Napasinghap siya sa sinabi nito. Kailan pa nito nalaman na tungkol sa mga anak nila? Bahagya niya itong tinulak sa dibdib, ngunit hindi man lang ito gumalaw. Ayaw naman niya magpatalo kaya't nag-angat siya ng tingin dito. You must be crazy, Rafael. Kulang yata ang research mo. Sa pagkakaalam ko'y wala na tayong anak na dalawa. Serenity died because of you. Well, I had a miscarriage and lost my baby all because of you too. Kasalanan mong lahat yon. Dinuro-duro niya ito sa dibdib. Ngunit nahuli nitong kamay niya. Bitiwan mo ako! Sana ikaw na lang ang nawala at nagdusa. Kung pwede lang ay buburahin na kita sa mundo. Natigil siya at namilog ang mga mata noong walang babalang halikan siya nito ng marahas. Umakyat sa batok niya ang kamay nito. Bahagyang sumabunot sa buhok niya at halos idiin siya nito sa kanya. Pilit niya itong tinutulak ngunit malakas ito. Kundi niya pa ito sinipa sa hitay, hindi siya makakawala. Malakas na sampal ang ginawad niya rito noong makawala siya. Napasandal ito sa sink pero hindi naman mukhang nasaktan. Hinawakan lang nitong panga at bahagyang hinagod. Ang kapal ng mukha mong manghalit. Tama lang na naghiwalay tayong dalawa. Hindi ko deserve ng lalaking katulad mo, Rafael. Kinuha niya ang wipes at agad na pinunasan ng mga labi. Hindi niya pinansin ang matalim nitong titik. Kitang-kita niya nga sa salamin na nagagalawan ng mga panga nito. I'll get you back, Emilia. Kukunin ko rin pabalik ang mga anak ko. Wala ka nang kukunin pabalik. Dahil wala tayong anak. Patay na ang mga anak mo. Ano ba? Idedemanda kita. Sige! Pagbabanta niya noong haklitin siya nito sa braso. Nagtagis ang mga bagang nito. Sure. Let's see in the court. Tingnan natin kung manalo ka kapag kinuha ko ng kustodiya ng mga bata. Wala ka nang anak! Nag-isang linya mga labi nito at tumalim lalo ang titig.
Sunod ay may kinuha ito sa loob ng suot na coat na kinabilog ng mga mata niya. Napatitig siya sa larawang nilabas nito. Silang tatlo yun ni Primo at Serenity. Tingin nga niya ay kasama nila doon si Anton pero mukhang pinunit ni Rafael ang parte kung nasaan si Anton. Keep lying and you will lose them. Kukunin ko sila pabalik. Kukunin ko kayo pabalik. By hook or by crook. Wala akong pakialam kung ayaw mo. Basta kukunin ko pa rin ang mga anak ko. And I am giving you a day to willingly submit to me. Hindi ako babalik sa'yo at mas lalong hindi ko ibibigay ang mga anak ko sa'yo. Napaigik siya matapos maramdamang dumiin ang hawak nito sa braso niya. I don't care, Emilia. I'll get you all back at kapag hindi kayo sumama, sisiguraduhin kong babagsak ang mga kumpanya ni Anton. Madiing pagbabanta nito. Hindi niya sigurado kung anong klaseng laro ang gusto ni Rafael. Matapos kasi ng engkwentro nila sa banyo ay umalis na ito. Nagsabi lang natatawag ang sekretarya nito kung saan magkikita kinabukasan para sa sunod na meeting nila. Kung pwede nga lang ay huwag na at bumalik na lang sila sa probinsya. He wants us to visit his company tomorrow for legitimacy. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Anton. Tsak na nasasabik na makita ang kumpanya ni Rafael. Pero siya, kahit hindi na siya makatapak muli doon, ayos lang. Pero syempre hindi siya tatanggi kay Anton, kaya't kinabukasan bago ang tanghalian nakarating na sila sa Silvestre Empire. Hindi niya nga tinitingnan sa mga matang mga empleyado at baka makilala siya. Naghihintay na po si Sir Rafael. Imporma ng sumalubong sa kanila na lalaking sekretarya kaya't sumunod sila dito sa elevator. Pero mukhang nananadya talaga si Rafael dahil imbis na sa opisina nito ay sa dating opisina niya sila dinala ng sekretarya. Halos maistatwa nga si Fe noong makita siya pero patago siyang umiling dito. Naghihintay na po sa loob si Sir Rafael. Bahagyang nautal pa si Fe pero hindi niya pinuna. Taas noo siyang umangkla sa braso ni Anton at taas noo ring pumasok sa dating opisina niya. Ora mismo na makitang prenteng nakaupo sa swivel chair si Rafael ay matalim na tingin ang binigay niya dito. Umangat lang ang gilid ng labi nito at mayabang na tumayo. Lumapit ito sa kanila na tila ba maayos ang pakitungo nito kahapon.